Isang legacy ng luteng nakita hindi lamang ng mga malupit na labanan ng ikalawang digmaang pandaigdig kundi pati na rin ng malawakang pagnanakaw ng mga puwersa ng Hapon habang pinalawak nila ang kanilang imperyo sa buong Asya. Kabilang sa mga pinakakaakit-akit na pamana sa panahong ito ay ang alamat ng Yamashita's Gold, isang malawak na kayamanan na di umano'y itinago ni General Tomoyuki Yamashita habang ang mga puwersa ng Hapon ay umatras mula sa Pilipinas. Tinutuklas ng kwentong ito ang mga pinagmulan, katotohanan, at pangmatagalang pang-akit ng mailap na cash na ito. Si General Tomoyuki Yamashita ay isang kilalang commander sa Imperial Japanese Army. Kilala sa kanyang mabilis at mapagpasyang taktika, nakamit ni Yamashita ang mga makabuluhang tagumpay, kabilang ang pagsakop sa Malaya at Singapore noong unang bahagi ng 1942. Ang kanyang estratehikong katalinuhan ay nakakuha sa kanya ng palayaw na Tiger ng Malaya, at ginawa siyang isang kilalang tao sa kasaysayan ng militar ng Hapon. Pagsalakay sa Pilipinas noong huling bahagi ng 1941, ang mga puwersang Hapones, sa ilalim ng pamumuno ni Yamashita at iba pang mga general, ay naglunsad ng pagsalakay sa Pilipinas. Ang mga isla, na mayaman sa mga mapagkukunan at estratehikong lokasyon, ay kritikal sa diskarte sa digmaan ng Japan. Habang sinakop ng mga tropang Hapones ang Pilipinas, sinimulan nila ang isang sistematikong proseso ng pandarambong. Nasamsam ng militar ng Hapon ang napakaraming ginto, mahalagang bato, at artifact mula sa mga bangko, reserba ng gobyerno, at pribadong koleksyon. Ang pagnanakaw na ito ay bahagi ng isang mas malawak na diskarte upang makakuha ng mga mapagkukunang kinakailangan para sa patuloy na pagsisikap sa digmaan ng Japan at upang palakasin ang ekonomiya sa gitna ng mga kakulangan sa panahon ng digmaan. Naglunsad ang mga puwersa ng Allied ng mga kontra-offensiba sa Pilipinas. Sa pagharap sa pagkatalo, si Yamashita at ang kanyang mga tropa ay nagsimulang umatras. Ayon sa alamat, sa pag-alis nila, inutusan ni Yamashita ang kanyang mga sundalo na itago ang isang malawak na taguan ng ginto at mga kayamanan upang maiwasan ang mga ito na mahulog sa mga kamay ng Allied. Ang kayamanan, na sinasabing nakabaon sa liblib na kabundukan ng Luzon, ay kinabibilangan ng mga gintong bar, alahas, at mahahalagang artifact. Ang eksaktong mga lokasyon kung saan ang kayamanan ay dapat na inilibing ay maingat na pinananatiling lihim, na nagdaragdag sa misteryo ng Yamashita's Gold. Pagkatapos ng digmaan matapos ang pagsuko ng Japan noong 1945, ang mga alingawngaw ng nakatagong kayamanan ay nagsimulang kumalat. Lumitaw ang mga kwento tungkol sa napakalaking yaman na ibinaon ng mga tropa ni Yamashita, na nag-aambag sa siklab ng isip at pananabik. Ang alamat ay pinalakas ng kaguluhan sa panahon ng digmaan. Ang laki ng pagnanakaw ng Hapon, at ang likas na pang-akit ng mga nawawalang kayamanan. Ang di umano'y pag-iral ng kayamanan ay iniulat ng ilang dating sundalong Hapon, na nag-aangkin na kasangkot sa proseso ng paglilibing. Ang mga account na ito, bagamat madalas na hindi pare-pareho, ay nag-ambag sa lumalaking mites na nakapalibot sa Yamashita's Gold. Ang mga maagang paghahanap sa mga taon kaagad pagkatapos ng digmaan, ang interes sa Yamashita's Gold ay lumago. Ang mga mangangaso ng kayamanan, mamamahayag, at mga adventurer ay nagsimulang maglibot sa kanayunan ng Pilipinas upang hanapin ang kwentong kayamanan. Ang ilang mga paghahanap ay isinaayos, habang ang iba ay isinagawa ng mga individual na hinihimok ng pag-asang matamaan itong mayaman. Ang mga lokal na alamat at mga kwento mula sa mga nakaligtas sa digmaan ay kadalasang nagbibigay ng mga lead, ngunit ang malawak at masungit na lupain ng Luzon ay naging mahirap sa paghahanap. Sa kabila ng maraming mga ekspedisyon, walang nakitang konkretong katibayan ng pag-iral ng kayamanan, na humantong sa marami na magtanong sa katotohanan ng alamat. 3.2 Ferdinand Marcos at ang paghahanap. Isa sa mga pinakakilalang tao na sangkot sa paghahanap ng ginto ni Yamashita ay si Ferdinand Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas mula 1965 hanggang 1986. Si Marcos, nakilala sa kanyang kontrobersyal at autoritaryan na pamamahala, ay iniulat na nagkaroon ng matinding interes sa kayamanan. Sa panahon ng kanyang pagkapangulo, sinasabing naglunsad siya ng ilang paghahanap para sa ginto, na hinimok ng parehong personal na ambisyon at ang potensyal na gamitin ang kayamanan para sa pampolitika at pang-ekonomiyang pakinabang. Sinabi ng gobyerno ni Marcos na natagpuan ang ilang bahagi ng kayamanan,
Ang mga paghahanap na ginawa sa ilalim ni Marcos ay madalas na nababalot ng lihim, na nagdaragdag sa intriga at haka-haka na nakapalibot sa kayamanan. Ang alamat ng Yamashita's Gold ay patuloy na nakakaakit ng mga imahinasyon. Ang treasure hunt ay naging isang kultural na kababalaghan, na sumasagisag sa parehong paghahanap para sa nawawalang yaman at ang mas malawak na epekto ng World War II sa Pilipinas at Southeast Asia. Sinasalamin ng alamat ang mas malawak na kahihinatnan ng pagnanakaw sa panahon ng digmaan. Kabilang ang pagsasamantala sa mga sinasakop na teritoryo at ang pinsalang idinulot sa mga lokal na ekonomiya at kultura. Ang patuloy na interes sa kayamanan ay nagha-highlight sa masalimuot na pamana ng digmaan at ang patuloy na paghahanap para sa makasaysayang katotohanan. Nagpapatuloy ang paghahanap para sa Yamashita's Gold ay nananatiling aktibong pagtugis para sa maraming treasure hunter at enthusiast. Patuloy na ginagalugad ng iba't ibang mga ekspedisyon at pagsisiyasat ang mga potensyal na site, na pinalakas ng pag-asa na isang araw ay matatagpuan ang kayamanan. Ang paghahanap ay tungkol sa pang-akit ng nawawalang kayamanan at tungkol sa pagtuklas ng mga katotohanan sa kasaysayan. 5.2 Mga araling pangkasaysayan ng kwento ng Yamashita's Gold ay nagsisilbing paalala ng mas malawak na isyu ng pagsasamantala sa panahon ng digmaan at ang epekto sa mga sinasakop na rehiyon. Ang pagnanakaw at pandarambong noong ikalawang digmaang pandaigdig ay may pangmatagalang epekto sa Pilipinas at iba pang apektadong teritoryo. Ang alamat ng ginto ay sumasalamin sa materyal at kultural na epekto ng labanan. Ang treasure hunt ay binibigyang diin din ng mga komplikado ng makasaysayang memorya at ang mga paraan kung saan ang mga alamat ay maaaring humubog sa ating pag-unawa sa nakaraan. Ang paghahanap para sa Yamashita's Gold ay hindi lamang tungkol sa pag-alis ng pisikal na kayamanan kundi tungkol din sa pakikipagbuno sa mas malawak na implikasyon ng mga aksyon sa panahon ng digmaan at ang kanilang walang hanggang pamana. Conclusion, ang mailap na kayamanan ng paghahanap para sa Yamashita's Gold ay nananatiling isa sa mga pinaka-nakakaintriga at pangmatagalang misteryo ng World War II. Ang kwento ng Yamashita's Gold ay isang testamento sa komplikadong interplay ng kasaysayan, mito, at pagkahumaling ng tao sa nawawalang kayamanan. Habang nagpapatuloy ang paghahanap ng kayamanan, nagsisilbi itong paalala sa mas malawak na kontekstong pangkasaysayan kung saan ito lumitaw, isang kontekstong minarkahan ng pagsasamantala, pagdurusa, at paghahanap ng mga nakatagong katotohanan sa gitna ng kaguluhan ng digmaan.